naitala ng Pilipinas ang pinakamabagal na paglago sa ekonomiya noong unang quarter ng nitong nakaraang taon ngayong taon matapos ang pandemya. Ito ay matapos iulat ng PSA Chief at National Statistician Denise Mapa na ang Gross Domestic Product o GDP ang halaga ng goods at services na nagpo-produce sa isang period ay lumago lamang ng 2.8% mula Enero hanggang Marso nitong taong kasalukuyan. Pinakamabagal na paglago ito mula nang maitala ang 3.8% GDP noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic lockdown sa unang quarter ng taong 2021. Ito rin ay mas mababa kumpara sa 5.4% noong unang quarter ng nakalipas na taon at 3% naman noong ikaapat na quarter nitong taong 2025. Ayon kay USEC o Undersecretary Mapa, ilan sa pangunahing economic sectors na nakapagtala ng year-on-year growth ay sa services, habang nakapagtala naman ang pagbaba sa agriculture, forestry, fishing at industry. Samantala, ipinaliwanag naman ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ang mga dahilan ng mabagal na paglago ng ekonomiya sa unang quarter ng taon. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga dahilan ang lingering effects ng kontrobersiya sa korupsyon sa flood control projects, pagkaantala sa pagpasa ng pambansang pondo at sa paglabas ng budget para sa infrastructure spending at epekto ng giyera sa Middle East na nagresulta sa pagsipa ng presyo ng langis. Nakakaapekto rin sa mabagal na pag-angat ang mataas na inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bilang tugon dito, sinabi ni Secretary Balisacan na humahanap na ang gobyerno ng paraan para matugunan ang naturang mga issue. Inamin naman ng kalihim na ang naitalang GDP ng Pilipinas noong unang quarter ay mas mabagal kumpara sa ibang karatig bansa sa Asia gaya ng Vietnam, Indonesia at China, bunsod ng mga nabanggit na pinagsamang epekto ng domestic at local challenges. Ang 2.8% na paglago ay mas mababa sa 5% hanggang 6% na target ng gobyerno para sa taong 2026. Nauna nang nagpahayag ng Pag-asa ang economic managers na makakabawi ang bansa at maaabot ang 5% na paglago ngayong taon bago ang tensyon sa Middle East.